Narito ang mga ilan sa mga pinakakilalang krimen sa Pilipinas na tunay na nakakagimbal mula sa mga kaso ng pagpaslang, panggagahasa hanggang sa mga ganglang killings na tumatak sa kasaysayan. Panglima sa ating listahan ang Cabading Murders. Noong 1961, pinaslang ng pulis na si Pablo Cabading ang kanyang anak at manugang sa Makati. Ang kasong ito ay isinulat ni Nick Joaquin sa The House on Zapote Street at ginawang pelikulang Kisap Mata. Pang-apat, Christine Silawan Case. Noong Marso 2019, sa Lapu-Lapu City, Cebu, natagpuan ang bangkay ng 16 anyos na si Christine Silawan na may hiwa sa muka hanggang bungo, may saksak at ginahasa, isa sa mga pinakabrutal na krimen sa modernong panahon. Pangatlo, ang Hatman Champman Murder Case. Noong dekada 90, pinaslang ni Claudio Tenhake Jr. ang 3 kabataan. Lalong sumikat ang kaso dahil anak siya ng dating Chief Justice ng Pilipinas. Pangalawa, ang Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Noong 1993 sa Calauan, Laguna, ang estudyanteng sa Eileen Sarmenta at kaibigan niyang si Alan Gomez ay pinaslang matapos ang brutal na panggagahasa ng dating mayor na si Antonio Sanchez, ang tinutukoy na mastermind. At ang una sa ating listahan, ang Chong Murder Case. Noong Hulyo 16, 1997, ang magkapatid na si Mary Joy at Jacqueline Chong ay dinukot, pinagsamantalahan at pinaslang. Isa ito sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso dahil sa mga aligasyon ng maling hatol at mabibigat na parusa.